Kumusta? Nandito na yung mga materyales na binigay mo tungkol sa referral program ng NavaX. At mukhang marami tayong bubusisin. Oo, mukhang malalim to ah. Ang misyon natin ngayon ay simple lang. Intindihin natin A to Z kung paano ba talaga to gumagana. Game. Mula sa structure, sa daloy ng pera, hanggang sa koneksyon nito sa mga NFT. Halika, himayin natin to. Magandang ideya yan. Ang titingnan natin ay hindi lang yung ano, kundi yung bakit sa likod ng bawat feature. Yung logic? Oo, bakit ganito ang structure, bakit ganito hinati ang bayad, at ano ba talaga ang endgame ng NFT na kasama rito? Okay, sige. Ang goal natin, para sa iyo na nakikinig, ay maging malinaw ang lahat. Para buo sa isip mo ang buong makina at kung paano ito tumatakbo. Game. Okay. Let's imagine ikaw, ang listener natin, ay ngayon lang sasali. Nagbayad ka ng $20 para sa level 1, ano ang unang-unang mangyayari? Dalawang bagay ang nangyayari instantly. Una, para kang bumili ng pwesto sa tindahan ng taong nag-invita sa'yo. Okay, so nasa structure niya na ako. Oh, you now exist in their structure. Pero ang mas importante, the system automatically gives you your own empty store. Sarili ko. Sarili mo. Isang malinis at bakanteng istruktura na handa ng mapunuan. At itong istruktura na to, pare-pareho ba sa lahat ng 10 levels na binanggit sa sources? Exactly. Sa lahat ng levels mula sa $20 hanggang sa $10,240, Wow, laki. ay isa lang ang blueprint. Isipin mo na ikaw yung nasa tuktok. Okay, ako yung boss. Sa ilalim mo may 3 linya ng pwesto. Ang unang linya, 2. Pangalawang linya, 4. Tapos? Pangatlong linya, 8. Okay. 248. Parang seat plan. Madaling tandaan. So in total, 14 na pwesto sa ilalim ko. Tama. Ang laking tanong na yon. Trabaho ko bang lahat na punuin yan? Kasi kung oo, parang ang hirap naman yan. Great question. At ang simpleng sagot ay, hindi. Hindi lang ikaw. Buti naman. Dito pumapasok yung konsepto na tinatawag nilang spillover. Spillover. Parang talsik o laglag galing sa taas? Mismo, ganun na nga. Dito nagiging parang community effort yung pagpuno. Paano yon? Halimbawa, masipag ka, napuno mo na agad yung 2 pwesto sa unang linya mo. Okay. Ngayon, yung nag-recruit sa'yo sa taas o kahit sino pa sa taas niya ay masipag din. Yung susunod nilang recruit, dahil wala ng pwesto sa taas, Saan mapupunta? hahanapin ng sistema ang pinakamalapit na bakante. At kung yung bakanting yon ay nasa structure mo, boom! So may tao na ko, kahit hindi ko inimbitahan. Oo, may tao ka na kahit hindi mo personal na kilala. Tulong yan galing sa community nyo sa taas. Wow. Okay. So posibleng magising ka na lang isang araw may laman na yung slots mo. That's interesting. Pwedeng mangyari. Pero paano naman yung kabaliktaran? Halimbawa, masigasig ako. Gusto kong mag-activate ng, sabihin nating, level 5. Okay, mataas na yan. Kaso, yung nag-imbita sa akin, yung direct upline ko, hanggang level 4 lang. Saan ako pupulutin ng sistema? Dito naman papasok yung isa pang smart feature, compression. Compression? Oo, hindi ka iniiwan ng sistema sa ere. Kung yung direct upline mo ay wala sa level 5, hahanapin ng system yung upline ng upline mo. Aakyat siya. Aakyat siya. Titingnan niya kung active ba siya sa level 5. Kung hindi pa rin, aakyat pa ulit hanggang 10 beses pataas. 10 beses. Paano kung wala talaga? Worst case scenario, kung walang mahanap, doon ka mapupunta sa ilalim ng IB1. ID1. Yung pinakaunang account. Yung pinakaunang account sa buong network. So the system is basically self-correcting. Tinitiyak nito na walang bayad na nawawala. Tama. That sounds efficient, pero ibig sabihin din, pwede kang mapunta sa ilalim ng isang complete stranger kung yung buong linya sa taas mo ay hindi pala active sa level na binili mo. Exactly. That's the trade-off. The system prioritizes financial integrity. Okay, Tinitiyak nito na laging may mapupuntahan ang bawat miyembro at ang bawat bayad. malinaw. So yan ang istruktura at kung paano napupuno. Let's get to the juicy part, ang pera. Sabi sa materials, 100% ng bayad bumabalik sa network. Paano yun hinahati? Hatiyan sa 2, unahin natin yung mas malaking tipak, yung 80%. 80%. Ito yung tinatawag na linear payouts. Ito yung kita mo base sa kung saang linya sa 248 structure mo mapunta ang isang tao. Okay, paano yung breakdown yan? Simple lang.
Kung may pumasok sa unang linya mo, yung 2 pwesto, Okay, 20% ng binayad niya, sa'yo. 20%. Kung sa pangalawang linya, yung 4 na pwesto, 20% pa rin. 20% ulit. At sa pinakailalim yung pangatlong linya, yung 8 pwesto, doon ang pinakamalaki. 40%. 40%. Okay, 20, 20, 40. Makes sense. Yun ang 80%. Nasaan yung natitirang 20%? Yung 20% na yon ay ang referral bonus. Para sa nag-imbita. Reward ito para sa direktang pag-imbita. At hinahati pa yan sa dalawa. 10% ay para sa'yo bilang ikaw ang direct referrer. Okay, saan yung isa pang 10%? Yung natitirang 10% ay aakyat sa nag-imbita sa'yo. Wait. Pakiulit nga yun. Let me get this straight. Sige. Halimbawa, ako ang nag-imbita kay Pedro. Si Pedro napunta sa first line ng structure ko. Okay? Dahil nasa first line siya, may 20% linear payout ako. Tama. Tapos dahil ako ang direct referrer niya, may 10% referral bonus pa ako. So 30% ang kikitain ko sa kanya. Ganun na nga. You get both. At yan yung isa sa mga pinakamalakas na design ng system. Wow. Hinihikayat kang hindi lang umasa sa spillovers. Mag-imbita ka rin ng sarili mo dahil doon ka talaga pwedeng mag-double dip. Teka, may isa pa akong senaryo. Let's say nasa level 3 lang ako. Okay? Tapos yung na-recruit ko, si Pedro ulit, sobrang galing. Nag-upgrade siya hanggang level 5. Naunahan ka. Oo, dahil wala ako sa level 4 at 5, wala na ba akong kikitain sa upgrades niya? Sayang naman. Diyan ka magugulat. Akala mo wala, pero dito papasok yung ganda ng referral bonus. Talaga? Oo, kahit na yung linear payout para sa level 4 at 5 niya ay mapunta sa kung sino mang upline na may hawak sa kanya, Right. yung 10% referral bonus, sa'yo pa rin mapupunta. Kahit wala ako sa level na yun? Kahit wala ka. Dahil ikaw ang direct referrer niya, habang buhay kang may 10% sa bawat level na i-activate niya. Wow! Okay, that's a powerful incentive. So, hindi mo kailangan makipag-unahan. Exactly. Ngayon, anong mangyayari pag napuno na yung 14 slots? Tapos na ba ang laro? Hindi pa. Kapag napuno na ang 14 slots, makukumpleto mo ang isang cycle. At dito na papasok yung feature na reinvest. Reinvest. So, kailangan ko na namang maglabas ng pera pambayad ulit sa parehong level? Hindi. Ito yung isa pang matalinong design. Isipin mo yung structure mo na parang gacha machine na may 14 na bola. Okay, parang gacha. Karamihan ng bayad sa mga bola, diretso sa wallet mo. Pero yung bayad mula sa 3 specific na bola, otomatikong hinihiwalay. Saan na pupunta? Inihuhulog sa isang virtual na alkansya yung reinvest balance. So parang built-in forced savings plan para sa susunod na round. Eksakto. Kapag pumasok na yung bayad sa huling slot at nagsara na ang cycle, sapat na yung naipon sa alkansya mo. Para saan? Para otomatikong bilhin ulit ang parehong level. At dahil sa follow the upline rule, babalik ka ulit sa ilalim ng original mong upline. At bibigyan ako ng bago. Bibigyan ka na naman ng bagong-bagong 248 structure, ready for another cycle of earnings. Okay, so malinaw na yung reinvestment ay para siguraduhin na tuloy-tuloy ang kita mo sa isang level. Mismo. Pero base sa nabasa ko, the real game here isn't just staying in one level. It's about climbing the ladder, di ba? Dito na siguro papasok yung upgrades. Tama. At ang rule sa pag-upgrade ay simple. Kailangan sunod-sunod. Bawal tumalon. Bawal. Hindi pwedeng from level 1 to 5. Kailangan mong pagdaanan lahat. At kaya may strong recommendation sa materials na kung kaya, mag-activate agad ng at least 5 levels. Bakit? Para hindi mo ma-miss yung mga linear payouts mula sa mga referrals mo na baka mas mabilis pa mag-upgrade kaysa sayo. Gets. Okay. Ang klaro sa akin so far, isa itong very intricate referral system. Pero sa bawat level na binibili mo, may kasama raw na NFT. Oo. Hindi lang to basta picture, di ba? Ano ang silbi nito? Tama ka. Hindi lang ito display picture. Isa itong soul-bound NFT. Soulbound. Anong ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin ng soul-bound ay permanenteng nakatali sa account mo. Hindi mo pwedeng ibenta o ilipat. So parang ID?
Isipin mo siya na parang digital passport mo sa loob ng NavaX ecosystem. At anong nangyari sa passport na to? Nagle-level up siya kasama mo sa bawat pag-activate mo ng mas mataas na level o kahit sa bawat reinvest mo. Aha. Tumataas ang rarity ng NFT mo. Ang rarity nito ay laging katumbas ng pinakamataas mong active level. Sige, may passport ako na nagle-level up. Para saan to, in practical terms, bakit ko gustuhin pataasin ng rarity nito? Dahil yung NFT mo ang susi mo sa mga benepisyo sa labas ng referral program. Okay. Ito ang nagdedetermine ng kapangyarihan at pribilegyo mo. For example, mas mataas ang rarity, mas malaki ang allocation o limit mo sa pagbili ng tokens sa kanilang token sale. Wow. Mas malaki rin ang discounts at mas malakas ang boto mo sa DAO, yung governance system nila. So yung activity mo sa referral program ay may direktang epekto sa privileges mo sa buong ecosystem. Direktang-direkta. Paano naman kino-compute yung sinabi mong purchase limit sa token sale? Napaka-straightforward. Ang purchase limit mo ay ang pinagsama-samang halaga ng lahat ng levels na na-activate mo. So ipag-i-add lang? Mag-upgrade ka pa to level 3, $80, magiging $140 na ang limit mo. Grabe. Pag pinagsama-sama mo lahat, it's not just a simple referral program. Hindi talaga. May 2-4-8 structure, may dalawang stream ng kita, may auto-reinvest, tapos may NFT pa on top of it all. It's a whole machine. Ang mahalagang takeaway dito ay kung paano nagiging isang closed-loop system ang lahat. Paanong closed loop? Hindi mo pwedeng tingnan ang isang parte ng hiwalay. Ang pagpuno ng structure ang nagge-generate ng kita. Yung kita ang nag-i-incentivize sa mga tao na mag-upgrade. Okay. Ang pag-upgrade at reinvest naman ang nagpapalakas sa NFT at yung malakas na NFT ang nagbibigay sa iyo ng mas malaking benefit sa buong ecosystem. Sa lahat konektado. Bawat aksyon ay may katumbas na reaksyon na nagpapagana sa buong sistema. At heto ang isang bagay na maiiwan naming pag-iisipan mo. Dahil ang NFT na ito ay soul-bound, permanenteng nakakabit sa'yo at direktang salamin ng lahat ng effort mo, paano nito binabago ang ideya ng value sa isang referral system? Hindi na lang siya tungkol sa komisyon na pumapasok sa wallet mo. Ito ay tungkol na rin sa pagbuo ng isang pangmatagalang digital identity na may katumbas na mga benepisyo, karapatan at kapangyarihan sa loob ng isang buong digital na ekonomiya.